Pero ang probinsya mo? Samar. Samar. Alin. Alin? Alin Ordin. Di ba ang alin paglipan ng mula Bicol? Matnog. Matnog. Tatawid. Tapos alin. Alin. Yun ay Southern Samar. Nordin. Northern Samar. Oh. Mga kababayan, isa na naman bus driver ang tinulungan ni Kong Busita. Atin siya panoorin kung paano itong makakalusot dahil kulurom yung pinag-drive niya. Pabiyahin kami, biyahing Samar. Leyte. Oh. Nakabiyahe po kami isang ikot na ng Leyte. Balik kami ng Cubao kasi ang terminal ng CIBL, Cubao. CIBL. Oo. Ngayon, pagdating namin ng Cubao, pumila uli kami. Balik uli kami ng Leyte uli sana. Leyte. Bali ang biyahe mo, Cubao, Leyte. Oo. Okay. Ngayon, yung pangalawang ikot namin, pabalik kami ng Leyte uli. Pagdating namin ng Sorsogon, na ano kami ng LTO Legazpi. Nahuli kayo. Pinatabi ako. Sabi sa akin nung nung itong LTO Legazpi, tinawag ako pagbaba sa sasakyan. Kuya, halika rito, bakit dito ka nag-drive? Sabi sa akin. Hindi mo ba alam? Pulurum yan hawak na bus, sabi niya. Sabi ko, ganun ba sir? Sabi, oo, kawawa lisensya mo rito, sabi nung LTO sa akin. Hindi mo alam na kolorom. Hindi ko po alam kasi bunot lang, kumbaga, bunot lang ako. Nagtiwala ako sa operator ko rin dahil siyempre matagal na nagbibiyahe yung bus niya doon sa CIBL eh. Ay ako, kabubunot lang ako driver. Hindi naman ako para maghanap pa ng gusto ko, makabiyahe ka agad ako dahil sa gusto ko pamilya. Ang sinasabi ng boss mo, prangkisa, CIBL. CIBL po, Saan ang terminal? sa Cubao po. So, nung napara kayo, sinasabing kolorom, anong ginawa ng LTO? Ayun po, kinuha yung lisensya ko, tapos tinikitan, binakbak ko yung plaka sa harapan at saka sa likod. Hindi in-impound ng bus? Hindi po inimpound. Diniretso po namin ng Leyte yung, kasi nakiusap yung mga pasahero, wala silang matransferan, pinadiretso na lang yung bus. So, kung nakadiretso ng Leyte, nasaan ang bus ngayon? Hindi, pagdating po ng Leyte, sir, mga 3 weeks siguro, doon lang muna yung bus sa Leyte. Ako umuwi na. Umuwi ako dito sa Maynila. Ayun, mga 3 weeks, nagawa sila ng paraan na may uwi yung bus dito sa Bacoor. Kahit walang plaka, naiuwi. Oo, naiuwi nila yung bus. Iba na ang nagmaneho. Iba na ho. Ngayon, sa pagkakala mo, yung bus na ito, nabiyahe pa rin. Oo, nabiyahe ngayon dito, iba na ang gamit na plaka. Alabang na ang linya niya. Alabang luto na. Iba na ang plaka. Iba na. Ang galing ah. Ang galing talaga. Ang ngayon, naipit yung lisensya ko, siyempre. Ako Ilang months ka nang walang hanap buhay? 6 na po. 6 na buwan. May pamilya ka? Opo. Ang misis mo may hanap buhay? Wala po. Tambay sa bahay. Bakit? Nag-aalaga ng dalawa kong may sakit na epilepsy. Dalawa mong anak may sakit? Puro may epilepsy. Epilepsy? Oras-oras. Hindi mo masabi sa isang araw. Minsan 3 beses abutin. Sinusumpong Sinusumpong. Ay, kaya hindi Alam mo, pwedeng maghanap buhay. Nakakita na ako ng may epilepsy, Brother Matt. Yung biglang matumba. Natutumba ko. Nanginginig. Nangingisa yan. Oo. Dalawa? Opo, dalawa. Pero ilan anak mo? Ang buhay. Yan mga kababayan, kawawa talaga yung driver. Pag mahuli na nakapag-drive ng kulurom na bus na hindi din naman nila alam na kulurom pala. Kaya sila ang mapapahamak mga kababayan. Sana naman matugunan ang mga ganitong pangyayari para hindi sila mahirapan at ang pamilya nila. Brother Matt, sa mga kababayan natin na may pamilya, hindi ako doktor pero sinasabi, pag nagsisigarilyo ka bilang pamilyado, malaking porsyento tatamaan ng anak. Kita mo, 4 na anak mo namatay sa sakit. Kasi matagal ka na nagsisigarilyo, ano?
Ngayon, nagsisigarilyo ka pa rin. Opo. Pero hindi na katulad dati na mano sa sigarilyo. Kumbaga, ano na lang ang pagsisigarilyo. Yung wala namang sisihan dito, pero yung anak mo na namatay sa sakit, kaya naging mahina yun dahil sa sigarilyo. Yung anak mo na may epilepsy, dalawa, malamang sa malamang, epekto rin ng sigarilyo yun. Pero nandyan na yan eh. 6 months ka nang walang hanap buhay. Opo. Ganito, ito yung salaysay mo. Sige. Isulat tayo sa LTO na maimbestigahan. No? Oo, para doon sa lisensya mo. Sa palagay mo ba, alam ng boss mo na naloko sila? Tingin ko hindi eh. Kasi kung alam niya, dapat alam niya na walang prangkisa yun. Eh bakit ngayon lang siya nag-verify kung kailan nahuli? Nag-verify sa LTFRB. Ngayon sa LTFRB, ngayon siya nag-verify na kung kailan nahuli. Magkano binayad niya sa CIPL? Kalating milyon daw eh. Sabi niya? Oo. Andyan yung mga resibo, yung mga pinagbayaran sa CIBL. Nakalagay dyan. Nandyan po lang. Sige. Ganito, no? May letter ka dyan. Papaimbestigahan natin sa LTO. Nag-appeal ba kayo? Wala eh, wala sir. Pero yung doon sa parte ng boss mo, hindi ka na mag-appeal eh. Kaya ang problema, ang multa niyan, 1 million. Opo. Suspended ng 6 month. Tapos, ngayon, nabiyahe pa yung bus. Yung unit. Oo. Kasi kumuha siya nagkabit ulit siya sa biyaheng Alabang. Biyaheng Alabang. Luton. Kumabit na naman siya ron para hindi ano yung bus niya. Yan yung isang kahinaan ng LTO. Dapat sa pagpapatupad ng batas tama. Okay, tamo. Ang nasacrifice driver. Tuloy ang biyahe. Peke ang plaka, siyempre. Tapos yan, matagal ka ng driver, di ba? Opo. Pag peke ang plaka, pag nasita, nagsusuhol yan sa pulis o enforcer, tama? O, kaya nandiyan pa rin. Kaya habang may mga enforcer at may mga pulis na hindi sinseridad, walang sinseridad sa trabaho, yan ang nangyayari, may mga kolorom. Ang nasasacrifice yung katulad ni Kuya. No, ganito na lang. Papagawa ko ito ng letter Opo. sa lawyer ko, sa abogado, no? Para sa LTO. At papaimbestiga natin kasi pwede ako nagkakamali pagka ganyan basta pampasayano. Ang liable talaga dapat dyan yung may-ari. Hindi naman natin hinahamak si Kuya. Ano ba naman ang kakayahan nitong mag-imbestiga? Kung koloro mo hindi, di ba? Hindi naman ibig sabihin, pinagtatanggol ko siya o kinokonsente ko siya, di ba? Pero dapat, maging makatao, patas at gagamitin ng LTO ang talino. Kumbaga, sabihin na nating mali, nagmaneho siya ng kolorom. Pero pag masusi mong inimbestigan, dapat maunawaan na itong mga driver na katulad niya ay walang kapasidad, walang kakayang mag-imbestiga kung kolorom o hindi. Di ba? So, umaasa tayo na maayos natin to. 6 months ka nang wala na buhay. Nako, ikaw ba, drive ako? Ano ko po? Rider, Mobit rider. Mobit. Moped rider. Rider po yan. Oo. Brother Matt, may pera pa ba tayo dyan? Ako, kapatid, hindi ako politikong milyonaryo ha. Opo. Retired lang ako. Ako, retired police. Hindi naman ako nasangkot sa anomalya. Nagretiro ako. Talagang simpleng retirado lang. Itong building na ito, ay naitayo namin ng misis ko. Utang-utang sa Upsly, utang kung saan-saan, sa mga kaibigan. Mula noong 1989 hanggang mag-retiro ako, 2019, doon pala ako nakabayad ng utang. Puro utang-utang. Kaya talagang ako lang, kaya pumasok sa politika
Kawawa yung katulad nyo. No? At siguro, mapapansin ninyo, unang term ko pa lang sa Kongreso, no?